Masakit, Nanay Erlinda. Alam po namin yun. Pero gaya nga po ng sinabi ng ating trio tagapayo, dapat magpasalamat po kayo, Aling Noli, kay Aling Daisy. Salamat sa pag-aaral mo sa pangsit. Salamat. Sana sundin mo yung napalaki sa iyo. Okay ka na. Pasensya ka na. Salamat sa pagpalaki mo sa pamangkin ko. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Ngayon, malaki na yung anak mo. Kung anong pagpapasunod ko, anong pagpalaki ko, dapat gano'n na rin sa iyo. Salamat sa pagpalaki mo sa anak ko. Pag malaman ko nga minaltrato ninyong mag-asawa, kukunin ko uli sa inyo yan. Marahil hindi man kayang gawin sa salita ni Aling Erlinda na makahingi siya ng tawad kay JR at kay Aling Daisy, ay sapat na yung kanyang pagyakap. JR, unawain mo na lamang ang iyong nanay at bigyan mo rin siya ng pagkakataon na makilala mo siya. Huwag mo nang ulitin, ha? Naiwan mo ako. Patawarin mo ako, anak. Kayaan mo muna ako sa kay nanay. Kung gusto mo ako makita, open lang po sa bahay. Yun lang po. So ang sinasabi mo ba, JR, ay ang desisyon mo, doon ka pa rin sasama kay Nanay Daisy? Opo. Pero hahayaan mo na makadalaw doon sa'yo si Nanay Erlinda. Open lang po yun sa akin. Aling Erlinda, ang desisyon po ni JR ay doon pa rin po titira kay Nanay Daisy. Kaya po ninyong tanggapin yun. So paano po yun? Uuwi na lamang kayo sa probinsya? Dito na kayo. Hindi na po kayo. Okay. So, meron po kayo magiging pagkakataon na makilala pa si JR kung dito na po pala kayo nakatira. Opo. At hindi nyo na kailangang umuwi sa probinsya po. So, siguro, Aling Noli, kailangan po ng gabay ng inyong kapatid. Siya po ang kailangan ninyong tulungan at gabayan. At pagtulungan po ninyong maunawaan at matanggap po ni JR ang pamilya ninyo. Nang sa ganun po ay magkaroon ng pagmamahalan. At palakpakan din natin si Ate Daisy bilang pasasalamat talaga sa lahat ng kanyang paghihirap, lahat ng kanyang sakripisyo. Marahil ang sarili niyang kaligayahan ay kinalimutan na rin niya para lang kay JR. So sana JR, makita mo yung mga sinakripisyo ni Nanay Daisy mo para sa'yo. At huwag nang sumasama ang loob mo kapag sinasabing ampun ka. Kasi sabi mo sa kanila, aba bakit? At least yung nag-ampun sa akin, minamahal ako at inaalagaan ako. At tinuturing akong tunay na anak niya. JR, pakatandaan mo yon. Opo. Tinatandaan ko po. May gusto ka pa bang sabihin kay Nanay Erlinda mo? JR, may gusto ka bang sabihin kay Nanay? Wala na po. Wala na. Kay Nanay Daisy. Nay, maraming salamat po sa pagpalaki mo sa akin, pagparal mo, sa ating sundo sa school. Yun lang po, maraming salamat po. Marahil po, darating din ang araw, Aling Erlinda. Alam ko pong masakit. Darating din po yung araw na matututunan din po siguro kayong tanggapin at mahalin ni JR. Nasa sa inyo po yun. So sana po kahit paano, alam po naming masakit at mahirap.
Pero sana po kahit paano nakatulong po kami sa inyo, Aling Noli at Aling Erlinda. Ganon din po kay Aling Daisy at kay JR. Maraming salamat po sa tiwalang binigay po ninyo sa amin dito sa Face to Face. Amina na po tayo mga kapatid. May mahalagang aral na naman tayong natutunan sa umagang ito. Ang pagiging ina ay isang papel po na patuloy na ginagampanan mula sa pagsilang ng ating anak hanggang po sa kanyang paglaki at pagbuo ng sarili niyang pamilya. Kasama na rito ay ang pagkalinga, pagmamahal at pagmamalasakit na ipinadarama natin sa kanya kapag nagagampanan po ang tungkuling ito, buong-buo po ang pagkatao ng isang anak. Kahit nasabihin pa nating salat po tayo sa material na yaman. Sa kabilang banda, mahalagang pag-isipan ng husto ang malalaking desisyon sa buhay, lalo na po sa pagbuo ng pamilya. Ito ay dahil ang maling pasya na nagawa po natin noon ay maaring magbunga ng hindi maganda sa ating po ngayon. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang pagkilala po sa isang ina ay hindi basta-basta idinidikta sa puso't isipan ng ating anak. Sa halip, ito po ay nabubuo sa mga panahong inaaruga ng ina ang kanya pong mga anak. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at sa aking co-host na si Hans Martel. Thank you. Sa Dance Squad, sa B1 at B2, sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ganon din sa ating pong mga Sausawero at Sausawera, at sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala pa rin po sa atin. Maraming salamat po. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na lagi pong magpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Huwebes, Kaalikan po sila dun sa iskinita na yon. Salit na akong kampihan ng asawa ko, hindi. Yung kabit niya. salasalapit na kwento ng pag-ibig. Bakit kayo magkasama ni Richard doon? May relasyon po kami ng asawa niya. Wable sa sarapan. Ang misis na ipinagpalit. Siguro sa akin trip lang. Sino kasama mong katrip-tripan dyan? Ang kapatid ko, nahudas. Kapatid ni Mister ang kinalabit. Pinaremdam ko sa asawa ko kung talagang saan masaktan. Nag-something kayo ni Marlene? Oo, may nangyari sa amin. Masakit, di ba? Masakit! Damang-dama ang sakit. Pero ano ang pinagdadaanan ng kabit? May kinakasama ka, hindi ba? Wala yung asawa ko. Pinagmamalaki ko yan. Sinundan mo yung lalaki sa CR. Alas 5 kami nun eh. Face to Face. Ngayong Huwebes, 10:30 a.m. Dito lang sa